Meanwhile, Ukraine has urged the West to consider shooting down Russian missiles over Ukrainian territory in a bid to protect Ukrainian cities from Russian aerial strikes. 1,700 soldiers of the 82nd Airborne are being sent to Poland, although they won't step 1 foot into Ukraine. China's military is carrying out live-fire exercises around Taiwan. China claims Taiwan is part of its territory and sees President Lei as pro-independent. Russia is throwing everything it has in a desperate attempt to break Ukraine's defenses before summer truly begins. And now Russia's facing a ticking clock, as the largest military aid package passed by the United States since World War II has been approved by the U.S. Congress. Ipinapakita ng mundo na magkakaroon ng digmaan na mas higit sa Ukraine versus Russia. Ang pag-atake ng Russia sa Ukraine, gayon din ang pinaplanong pag-atake ng China sa Taiwan. Ito ay nagdadala sa pangatlong yugto ng pinakamalaki na digmaan sa kasaysayan ng mundo. At ang United States of America ay napakalaki ang role niya sa mga digmaang nangyayari ngayon sa ating mundo. Nito lamang ay nagkaroon ng pinakamalaking balikatan exercise sa Pilipinas na dinaluhan para sa pinakamalaki na joint military exercises ng Pilipinas, United States, gayon din ng Australia. Nagkaroon din naman ng pinakamalaking joint exercises din sa parte ng Poland na kung saan dinaluhan ito ng 9,000 na mga US armies at mahigit 3,000 na Polish armies na suma total 12,000 mahigit na mga kasundaluhan ang naghahanda para sa nalalapit na digmaan. Dagdag pa dito ang plus 300,000 na alliance groups ng United States of America ay inihahanda para sa pinakamalakas na puwersa ng mga allies na babakod sa puwersa ng Soviet Union. At lalo pang pinapadami ngayon ang mga F-22 fighter jets ng United States of America na ito rin ang tumulong sa bansang Ukraine para talunin ang puwersa ni Vladimir Putin. Ngunit dahil sa leadership ni President Joe Biden ay nagsanib puwersa ang dalawa sa pinakamalaking nasyon sa Asia, ang China at ang Russia, na sila ang pinakakinatatakutan ngayon ng United States of America na pwedeng tumapat sa sandatahang lakas ng mga allies. At ika pa ng mga analyst, ang mga military exercises ay hindi basta-basta ginagawa kung hindi magkakaroon ng digmaan. Dahil kung sasabihin natin na magkakaroon ng posibilidad ng digmaan ay hindi ganito ginagawa ang mga military exercises. Dahil ang mga military exercises, lalo na pag ito ay malakihan, ay malamang sa malamang, sigurado ang United States of America. Gayon din ang China na inihahanda nila ang isang malaking digmaan sa Indo-Pasipiko. At ang nakakatakot nito mga kaibigan, sabi pa ng mga analyst, pag nadamay ang Pilipinas ay sigurado maraming mga mamayang mga Pilipino ang mamamatay dahil sa malalakas na nuclear weapons, missiles na inihahanda ng bansang China na magiging opensa sa Indo-Pasipiko. Kung ating mapapansin, sa Belarus, sa bansang Poland ay inihahanda nila ang pinakamalakas na mga puwersa ng mga allies na punteriya sa Soviet Union. At kapansin-pansin, ipinapakita ng mga Polish armies at ng mga American armies ang pinaka-advance na sandatahang lakas nila upang ipakita sa mundo na ganito sila kalakas. Ngunit hindi naman nagpapatinag ang China at ang Russia dahil nagkaroon din sila ng joint military exercises at ipinapakita ng China ang kanyang puwersa sa katubigan na sinasabi ng China sila raw ang may pinakamalaki at pinakamalakas na mga instrumentong pagdigma kung pag-uusapan ang puwersa sa patubigan. Ika pa nila, kontrolado raw ng China ang katubigan. Ngunit sabi naman ng US, kontrolado raw nila ang himpapawid dahil sa mga advanced na fighter jets ito. Ngunit ito ay tinatapatan ng Russia dahil na rin sa mga advanced na kagamitan nila ay hindi natin pwedeng pangunahan kung sino sa kanila ang mananalo. Ngunit ganun pa man, mapapansin natin mga kaibigan na ang ating mundo ay patungo na sa pinakamadilim na parte ng mga digmaan sa kasaysayan ng mundo. Dahil hindi na dito pinag-uusapan kung gaano karami ang mga tropa na lulusob sa isang bansa, kundi ang pinag-uusapan dito kung gaano ba kalalakas at kung gaano ka-advance ang makagamitan mo upang matalo ang isang bansa. Ngunit may isang conspiracy na binabanggit na ang mga digmaan daw sa ating mundo ay kontrolado ng pinaka-elite ng mga tao, na ito isang agenda
para mag-grease ng pera at ganun din i-decrease ang populasyon sa ating daigdig. Ngunit ano pa man ang rason ng digmaang ito, isa lang ang sigurado ko, tayo ay malapit na sa oras ng pagdating ng ating Panginoong Hesus na binabanggit sa Mateo 24 na magkakaroon ng digmaan at mga haka-haka ng digmaan. At dito natin mapapansin na tayo malapit na sa katapusan ng mundo. Kaya naman nais ng ating Panginoon na tayo'y magpasakop sa Kanya. Hinihikayat Kanya na para tayo ay maging ligtas, ay tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos sapagkat Siya lamang ang magbibigay sa atin ng payapang kaisipan at magtatanggol sa atin sa anumang klase ng kapahamakan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po Panginoon na malapit na kayong dumating dahil sa mga nangyayaring digmaan at mga balibalita ng digmaang posibleng tatapos sa aming mundo. Ngunit kayo pa rin Panginoon ang may kontrol sa mga ito. Kaya naman tulungan kami upang makita po namin ang inyong plano para sa amin sa hinaharap. Na sa hinaharap Panginoon ay nais niyo na makapiling kami sa langit na bayan. Ihanda Panginoon ang aming mga sarili. Tulungan kami na magkaroon ng pagsilay sa katotohanan at makita po namin ang daan patungo sa kaligtasan upang may handa po namin ang aming sarili sa inyo pong pangalawang pagparito. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.